So ating pong pag-aaralan sa hapong ito, parang katulad nung nakaraan, pero actually iba. Ang pagkakapareho lang ay pangangaral sa ating Panginoon. Naipakita natin na pagka ipinapangaral natin si Jesus, ipinapangaral natin ang kanyang kaharian at ang kanyang iglesia. So pagka ipinapangaral natin si Kristo, kasama natin ipinangangaral na mayroon siyang iglesia, itinayo na siya niyang kaharian. Pangalawa, noong nakaraan linggo, ipinapangaral natin na si Kristo, pag ipinapangaral natin ang ating Panginoon, ipinapangaral natin siya na siya elak ng Diyos, na siya nasa kalagayan ng pagiging Diyos, at siya ang may kapangyarihan magtatag na iglesia, at siya ang ating tagapagligtas. Pero may isa pang bagay kapag ka'y pinapangaral natin si Jesus, maliban doon sa ating binanggit. Ito sa Acts chapter 9, verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. So, uli, pinangalan si Kristo sa mga tao sa Samaria. Pero nang ipinangaral niya ang Kristo sa kanila, pupunta tayo sa verse 12 kanya. But when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So makikita natin, nung ipinangaral ni Felipe na Samaria ang ating Panginoon, hindi lamang kaharian ng Diyos o ang otoridad ng ating Panginoon, kundi ang bautismo. So dito makikita natin, nung ipinangaral ni Felipe ang ating Panginoon, ipinangaral din niya tungkol sa tinatawag nating bautismo. Ibig sabihin, hindi natin maaaring ipangaral ang ating Panginoon at hindi natin ipangaral ang tungkol sa bautismo kanya. So ito rin isang bagay na may kaugnayan kapag kayo pinapangaral natin ang ating Panginoon. Kusinin natin, sabi nito, ipinangaral si Kristo. Ito ipinangaral ng Diyos sa kapangalan ng ating Panginoon. Wala lang sinabing itinurang bautismo kanya. So ito yung tinatawag na necessary interest. In other words, hindi malalaman ng mga taong ito na kailangan silang mabautismohan maliban na ito na itulog sa kanila. So nung naipangaral si Kristo, bagamat hindi binanggit sa atin kung ang detalye ng kung ano yung tinuro, pero kasama noon ang tungkol sa pangangailangan na sila mabautismohan. So pag pinapangaral natin ang ating Panginoon, kasama yung bautismo. Naulit lang po ito. Meron din po doon sa eunuch. Makita natin yung eunuch, siya ay pinahabol ng Espiritu Santo kay Felipe habang siya pauwi sa Ethiopia galing sa kanyang pagsamba sa Jerusalem. Hindi natin alam kung yung eunuch ay isang proselyte o isang Hudyo. Either of the two, pero siya sumasampa sa Jerusalem. Gayun din sa Acts chapter 8, verse 35, nung mahabol ni Felipe yung eunuch, meron siyang binabasang talata. Ito'y galing sa Isaiah chapter 53. So mula doon sa kasulatan na yung kanya, then Philip opened his mouth and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Bilang sinabi sa atin, ipinangalan tayo si Jesus. Kaya doon sa iyo. Pero walang binanggit na itinuro ang bautismo. Sinabi lang, ipinangalan si Jesus. Siya sila naglalakbay. Dahil nasa karwa yung si Felipe at yung eunuch. Ngayon sa Acts chapter 8, verse 36. Now as they went down the road, they came to some water. Itong tubig na ito ay isang tubig na hindi kaunti. Maaaring ito ay ilog o isang oasis, hindi natin alam. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Wala naman sinabi mula rito hanggang doon na ipinangaral ni Felipe ang bautismo doon sa eunuch. So in other words, yung pinangaral si Jesus, sa kanya, kasama na ang pangangaral niya tungkol sa bautismo. Dahil di maaaring malalaman ng eunuch ang bautismo maliban na ito pinangaral sa kanya. So isang common knowledge na isang bagay na hindi natin dating alam
ay malalaman natin kung ito itinuro sa atin. Common knowledge yun. Hindi natin pwede malaman isang bagay na hindi tinuro sa atin. So, ibig sabihin, itinuro ni Felipe ang bautismo nung ipinangalan niya si Jesus sa kanya. So, kasama yung bautismo sa pangaral ng ating Panginoon Jesucristo. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Nung nangaral doon si Paul at siya nagsulat, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." Yan lang aking tuturo sa iyo, sabi ng Apostle Paul. Pero anong nangyari nung si Apostle Paul ay pumunta roon at nangaral kanya? Ang simula po ng Iglesia sa Corinth ay mababasa lang sa chapter 18. So naglalakbay si Apostle Paul, nakarating sila sa lugar ng Corinto, pagkatapos nagaling sila sa Athens. Noong sa chapter 17, nandun sila sa Athens, at mula sa Athens, sila pumunta sa Corinth. And then Crispus, the ruler of the synagogue, so si Crispus po ay Hudyo, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed, and were baptized. So nang ipinangaral ni Pablo si Jesucristo at siya ipinako sa krus, itinuro din niya tungkol sa bautismo kanya. At marami sa mga taga-Corinto, nang sila sumampalataya, ay nabautismohan. So ganun din yun. Nang itinuro ni Pablo si Cristo at siya napako sa krus, kasama rin niya itinuro ang tungkol sa bautismo kanya. Sabi nga, ito'y necessary interest. Ito yung mga bagay na alam natin dahil ito yung mga katotohanan na tinatanggap natin. In other words, hindi natin malalaman ng isang bagay kung dito itinuro sa atin. Yun ay necessary interest. Yun. So, ibig sabihin, nung ganyan ang ginawa ni Pablo, nung sinasa Corinth, ipinangaral niya si Jesucristo na siya ipinako sa krus, kasama niya ipinako tungkol sa bautismo. So, ito makikita natin tatlong pagkakato na pagka ipinangaral si Jesus, ay pinapangaral ang bautismo. At ang bautismo, makikita natin, ay mahalaga. Hindi ito isang bagay na walang halaga tungkol sa ating kaligtasan. By the way, ang bautismo ay paglulubog. Katulad na nakikita natin dito. Hindi ito pagwiwisik, hindi rin ito pagbubuhos. Ang salitang baptism, hindi po ito'y sinalin. Ito'y tinatawag na inilipat lang mula sa titik ng Grego patungo sa titik ng English o ng Tagalog. Sa Tagalog, bautismo kanya. Sa English, baptism. So, ito, salitang ito, hindi ito yung English word. Inalis lang nila yung letter A, naging English word, baptism. Kaya ang ibig sabihin, ay immersion. Ito yung galing sa salitang bapto, na ibig sabihin, to dip. May lublog, ganyan. At to baptize is to immerse. So, ang bautismo ay paglulubog. Hindi katulad ng nakagisa natin para nagpalatay na wiwisika ng mga sanggol. Hindi yun ang bautismo. Kaya sa mga denominations, hindi na tinuturo ang bautismo na kailangan para tayo maligtas. Ang itinuturo ng mga denomination, ang bautismo ay hindi nagliligtas. Ito'y kailangan mong gawin, kanila, pero dito walang kaugnayan sa kaligtasan. Ang sabi nila, it is an outward sign of an inward grace. Sa simpleng salita, kaya ka binabautismohan para mapatunayan mo na ikay naligtas na. So sa kanila, pag sila nabautismohan, hindi para maligtas. Hindi para may ipakita na yung biyaya ng Diyos ay tinanggap nila at sila naligtas. Yun ang bautismo sa kanila. Sa pag tumitingin tayo sa ginagawa natin, ang ginagawa nila, pareho lang tayo naglulubog. Pero yung layo ay magkaiba. Sa kanila, ligtas na sila, at para na ipakita ligtas na sila nagpapabautismo kanya. So sa ngayon, ang bautismo hindi nagliligtas. Kaya hindi naman po tayo mapagbintangan na tayo po ay nag-iimbento ng ano-ano. Dito po sa Westminster Confession of Faith, ito po yung ginagamit ng mga Presbyterian at yung mga Baptist naging Philadelphia Confession of Faith, pero magkapareho lang sila. Doon sa bahagi ng saving faith,
O yung pananampalataya nagliligtas, ito ating mababasa kanya. The grace of faith whereby the elect are enabled to believe the saving of their souls is a work of the Spirit of Christ in their hearts, and is ordinarily wrought by the ministry of the Word, by which also and by the administration of the sacraments and prayer to increase and strengthen. Paano sila naliligtas? Kapag ka sila ay sumampalataya kanya. Walang binabanggit na sila ay naliligtas sa pamagitan ng bautismo. Ito po ay galing sa Baptist Distinctives. So pinakikita ng website na ito ang mga kaibahan ng mga Baptist kung anong kailang paniniwala. Sa mga Baptist, tinatawag nila itong believers baptism. Ito ay kinote po nila Romans 6:4. Pero itong sinasabi at tungkol sa bautismo. Baptists believe that the Bible teaches that baptism is important. But sinasabi nila, hindi mahalaga. Hindi ko maintindihan kung mahalaga eh. But not necessary for salvation. Kapag ka binabasa mo yun, para ka nagbabasa ng dalawang magkaibang salita. So, hindi mahalaga kanya. Totoo, nagbabautismo, hindi pala mahalaga. At walang kaugnayan sa kaligtasan. Oo, kanya, kailangan tayo pabautismo. Totoo yun. Kamahalaga, pero hindi kailangan sa bautismo. Para naging mahalaga yun kung hindi kailangan sa kaligtasan. Aking kanila, ginagawang dahilan, yung the theft of the cross, sabi nila, yung tulisan doon sa kanan ng ating Panginoon, sila ay nakapako sa krus, hindi naman siya nabautismuhan, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, ngayon, kanya, ay kasama kita sa paraiso, ganyan. Siya pinaligtas siya, pero hindi siya nabautismuhan. Tapos si Pablo, habang siya papunta sa Damascus, doon sa chapter 9, 1:18, siya raw ay naligtas ng ginabautismuhan. At sa bahay ni Cornelius kanya, sila raw pinabautis, naligtas ng ginabautismuhan. Kung babasahin natin ang kasaysayan ni Apostle Paul, sinabautismuhan. Dalawa po ang account, tatlong account ng conversion ni Apostle Paul. At ang pinakahuli, dito sa chapter 22, yan lang ang sinasabi nila, dahil wala na banggit na bautismo riyan. Pero sa Acts chapter 22, basahin natin, verse 16, ito is the same account. Kaya lang may details dito na wala sa Acts chapter 9. Basahin natin. 22 verse 16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Anya? But at this point in time, si Apostle Paul ay naniwala na. Dahil nung sa Acts chapter 9, nagpakita sa kanyang Panginoon. Ako ang Panginoon, kanya, na yung pinag-uusig. Sabi niya, Panginoon kay Apostle Paul. O si Saulo pa noon. Ang sabi niya, Panginoon, kanya. So in other words, saan siya mapalataya ni siya Apostle Paul? Pero sabi ni Ananias, sa 22 verse 16, kung naligtas na siya sa isang palataya, hindi na siya kailangang bautismuhan. Pero sa verse 16, ang pananalita ay nagpapakita na kinakailangan ng mabautismuhan. Tignan yung salita niyo. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Parang naliligaw ng babae, at ano pang hinihintay mo? Ba't di ka pa siya magot? Sabi, hinihintay mo yung mahalagang sagot. Sabi nito, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magbautismo, ano mangyayari sa kanya? At tugasan mo ang yung magkasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Anong pagkakaiba sa 1 Peter chapter 3 verse 21? Pareho lang. So, si Apostle Paul ay nabautismuhan. At si Cornelius, siya rin ay nabautismuhan. Kinakailangan pa nga ng isang himala na sila mabautismo sa Espiritu Santo para maipakita na ang mga hentil ay meron na rin karapatang maging bahagi ng kaharian kanya. At sila ay pinautismo ni Apostle Peter. So ano sinasabi nila? Sila lang po ay naligtas na walang pangangailangan ng bautismo. Hindi totoo yun, di ba? Pero yun na sinasabi ng mga Baptist sa kanilang website na sinasabi. Yung mga Methodist. Ito yung aklat
the Book of Discipline of the United Methodist Church noong taong 2012. Itong sabi nila, Article 9 of the Justification of Man. We are accounted righteous before God only for the merit of our Lord and Savior, Jesus Christ, by faith. Ano ibig sabihin? No? Yung mga denominations, naniniwala sila sa tinatawag na imputation of righteousness. Ano ibig sabihin? No? Naniniwala sila na yung katwiran ng Panginoon ay naililipat sa iyo. Sabihin, dahil nailipat sa iyo yung katwiran ng Panginoon, so ligtas ka na kanya. So bakit? Salbahin nga naman, kung nailipat sa iyo ang katwiran ng Panginoon, yung personal righteousness sa Kristo, nalipat sa iyo, ano pa kailangan? And not of our own works of deservings, whereby therefore, that we are justified by faith only, kanya, is a most welcome, wholesome doctrine and very full of comfort. Siyempre, kung tutuloy, wala nang gagawin. Sa baptism, kanya, sa Article 17, baptism is not only a sign of profession and mark of difference whereby Christians are distinguished from others that are not baptized, but it is also a sign. Katulad binasa natin kanina, a sign of regeneration or the new birth. In other words, ito ay sign na kay naipanak ng muli. Bago ka pa na bautismo, naipanak ka ng muli kanina. So ito mga quotations galing sa mga denomination, nagsasabi sa atin, hindi sila naniniwala na ang bautismo ay may kaugnayan sa kaligtasan. Ito ang general rule ng mga grupo ng pananampalataya na nanggaling sa tinatawag na Reformation. Ang Reformation, sabi nila, grace only, Bible only, faith only. Pare-pareho sila. Whether sila Calvinist, katulad ng mga Baptist, o hindi Calvinist. Yun ang kailang prinsipyo doon sa Reformation movement. Kaya pare-pareho lang nilang paniniwala. Iba-ibang paraan ng pagpunta nila doon, pero pare-pareho kailang pinaniniwalaan. So in general, hindi sila naniniwala na ang bautismo ay mahalaga. Pero, wala tayong pakialam sa mga ginawa lang tao. Ginawa lang ng tao yun. Ang importante sa atin, kung ano sinasabi ng Biblia. Ang bautismo ba ay mahalaga o hindi sa kaligtasan? Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ito ang nakita kong pinakamagandang salin ng talatang ito. Ito sa New American Standard Bible, 1995. Ang sabi niya, corresponding to that, ano yun? Yung pagkaligtas ni Noah sa tubig. Ano ako yung bagong Kristiyano? Tinanong ko yung kay Brother Gami, Brad ka, di mo, nalilito ako, bakit? Bakit ka? Hindi ba niligtas siya sa pamagitan ng daong? Kaya nga gumawa ng daong si Noah para maligtas siya sa baha. Oo, kanya. Paano siya naligtas ng tubig? So, dalawang kaligtasan ang nangyari sa panahon ni Noah. Ang kaligtasan na kailang physical na buhay at ang kaligtasan na kailang spiritual na buhay. Ang ginawa ng Diyos na pinatay niya ang kasalanan sa pamagitan ng pagpatay ng lahat ng kasalanan kanya. Kaya si Noah ay pagkatapos ng baha, sila ay nagsimula ng panibagong buhay. Namatay lahat ng mga makasalanan. Yun ang nangyari doon. Katulad yan ang bautismo kanya. Pinatay ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan sa pamagitan ng tubig, kaya naligtas si Noah sa pamagitan ng tubig. Sa katulad din, kanya, corresponding to that, baptism now saves you. Ito ay isang simple salita na hindi mo pwedeng hindi maintindihan. Either baptism now saves you, or baptism now doesn't save you. Dalawang magkaibang pang-usap yun eh. Nung kami mayroon pang programa sa radio, at meron kami kasunod na Baptist na mga ngaral. Tinanong namin yun eh. Ano ba? Ang baptismo na nagliligtas o hindi? Binasa namin ng 1 Peter chapter 3 verse 21. Ano ba sinasabi niya? Ang baptismo nagliligtas. Ano ang nililigtas sa atin? Ano ang nililigtas ng baptismo? Pinaliwanag niya Pastor Peter dahil ito may kaugnayan sa tubig, hindi pag-aalis ng karamihan ng laman. Katulad pag naliligo tayo. Kundi but an appeal to God for a good conscience. Through the resurrection of Jesus. Ano yung appeal to God for a good conscience?
Yun nila sinabi ni Ananias, kay Saul, at ugasan mo ang iyong kasalanan, ganyan. Kapag tayo po ay makasalanan, meron tayong guilty conscience. So, a good conscience, ay ito'y nalinis mula sa dumi ng kasalanan, ganyan. Sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, sunod siya na buhay na maguli, pinatunayan niya na siya ng Diyos sa may kapangyarihan, ganyan. At sa pamagitan, atong kamatay sa krus, pag tayo nabautismo, tayo nalilinis mula sa ating maruming konsensya, patungo sa isang mabuting konsensya sa harapan ng Diyos. Well, nagliligtas ang bautismo, aliwanag po yun, di ba? Sa Romans chapter 1, verse 3, ang lahat na makikita natin, ang Panginoon, nung sinabuhin na maguli, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos. Doon sa confession ni Apostle Peter, sa Matthew chapter 16, verse 30. Si Apostle Peter, ito'y pinahayag sa kanya, hindi ng kanyang sarili kaisipan. Ito'y galing sa Ama, sabi ng Panginoon. Dito, sa 16. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero tingnan na sa verse 20 kanya. Pagkatapos sa mahigpit niyang pinagpilin sa mga lagat, na huwag sasabihin kanina naman na siya, Kristo, bakit kailangan niyang patunayan? At napatunayan niya nung siya nabuhay na maguli kanya. Dito sa Romans chapter 1 verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Ang ating Panginoon ay nung siya nagkatawang tao, galing siya sa lahi ni David. Dahil mayroong sumpa ang Diyos kay David, na mula sa kanyang katawan, ganyan. So siya ay declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So nung una magaling ang ating Panginoon mula sa mga patay, pinatunayan niya na siya na ng Diyos na may kapangyarihan. Kapangyarihan ng ano? Kapangyarihan na magligtas. Kung siya nabuhay na maguli. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. So kung ating Panginoon ang may kapangyarihan, pero sa Matthew 26 verse 27, paano dumating ang pangyarihan na yun ng pagkaligtasan? Dito sa 26 verse 27, and it took a cup, ito po ay metonymy, yung nalagyan ng sinabi, pero ibig sabihin yung grape juice. Literally, hindi mo maiinom ang cup. Paano mo inumin ang tasa? Ang iniinom mo yung laman ng tasa. And gave thanks and gave to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many unto the remission of sins. Ito po ay American Standard Version. Kaya natin ginamit ito dahil sa preposition na unto. Doon sa New King James, yun ay for. Pero yung unto, very specific yan. Patungo kanya sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga po, ito po medyo luma pang English, drink ye all of it. Itong ye, ito yung plural form ng you pag ginagamit bilang subject. Kanya. Yung singular, yung thou, pag ye, plural yun. Kaya mas gusto ko nga yung lumang English kaysa sa bahang English pagdating sa mga bagay na yan. So sabi niya, itong dugo na ito na nabuhos sa ating Panginoon sin namatay, ito yung dugo na bagong tipan. At ito ay binuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. In other words, kung hindi namatay ang Panginoon at tumulong kanyang dugo, walang paraan ng ating mga kasalanan ay mapatawad. Without the shedding of blood, there is no remission. To sa Hebrews chapter 9, verse 22. So kailangan ng pagkabuhos ng dugo para ang ating ang kasalanan ay mapatawad o maalis. Yan yung sinasabi. Ang tanong, kailan nangyari yun? O ang ating Panginoon namatay at tumulong kanyang dugo. Pero kailan tayo pinatatawad sa ating mga kasalanan? Kailan hinugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga pagkakasala? Pasilin niyo itong phrase, unto remission of sins. Ibig sabihin, namatay ang Panginoon, tumulong kanyang dugo. Bakit? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun ang katotohanan to.
Kailan nangyayari yun? Pagka tayo nabautismohan. Ito rin po isang American Standard Version. Naalala ba natin yung unto the remission of sins? So parehong phrase dun sa Matthew 26 verse 28. And Peter said unto them, repent ye, plural, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So kailan ang dugo ng Panginoon na tumulo sa krus ay magpapatawad sa ating mga kasalanan? Pag tayo nabautismuhan, ganyan. So siya, pag nabautismuhan ka, ang nangyayari, di hinuhugasan ng tubig ng ating kasalanan. Hindi tayo naniniwala sa water salvation. Kundi sa bautismo, hinuhugasan ng Panginoon ang ating dugo. Yung epekto ng kanyang pagkabuhos ng dugo ay pupunta sa atin pagka tayo nabautismuhan. Kanya. Siya namatay para sa kapatawaran ng kasalanan, di ba? So, kailan ang dugo na yon ay mag-aalis sa ating mga kasalanan pag tayo nabautismuhan. So, kahit namatay ang Panginoon at hindi ka nabautismuhan, pagkatapos ng sumampalataya, hindi ka pa rin maliligtas. Ito ay isang bagay na kailangan nang gawin para tayo maligtas. Ito rin ang larawan na pinakikita ng Diyos sa Old Testament. Nung siya'y nag-aahay ng dugo ng mga hayop, yun ang pinakikita ng larawan ng Diyos. Kailangan ng pagkabuhos ng dugo para ipapagpatawad sa inyong mga kasalanan, pero hindi dugo ng hayop kanya. Ito'y patungo sa kamatayan ng ating Panginoon. So, ang kahulugan ng Old Testament, pumunta sa ating Panginoon. So, kanya, yun ang ibig sabihin. Pag tayo nabautismuhan, doon inuugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Pag tayo nabautismuhan, tayo nabautismo patungo sa kanyang kamatayan. Doon sa Romans 6 verse 3 hanggang verse 4, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore, we were buried in Him through baptism into death, that Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in newness of life. Bakit? Bakit panibagong buhay? Dahil inalis ng tayo na bautismo ng dugo ng ating Panginoon, ng ating mga kasalanan. So tayo na bautismo patungo sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil doon tumulong kanyang dugo. So pag tayo na bautismo, pupunta tayo sa epekto ng kanyang kamatayan, ganyan. So hindi ka na bautismoan, hindi mo mararamdaman yung epekto ng dugo ng ating Panginoon. Hindi mo mahugasan ang iyong mga kasalanan. Kaya baptism into death, saka patungo sa epekto ng kamatayan ng ating Panginoon. Not literally na pupunta sa krus, kundi ang epekto ng kanyang kamatayan, pupunta tayo doon pag tayo nabautismohan. Ang epekto niya, tumulong kanyang dugo, nilagos sa ating mga kasalanan. So ito, pinakikita ni Apostle Paul, tayo naligtas at pinatutunan ni Apostle Paul, katulad ng ating Panginoon ay kung siya na po yung nag-uwi sa mga patay, siya nagbago. Katulad din tayo, kung tayo na po tayo magbabago sa harapan ng Diyos, sapagkat pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya ito yung sinasabing born again. Not in a literal sense, pero pag tayo na bautismuhan, tayo na buhay na maguli. Tayo na ipanganak na maguli. Mula sa isang makasalanang pagkatao, patungo sa isang malinis na pagkatao. Yun yung nangyayari pag tayo na bautismuhan na maguli. O na bautismuhan, doon tayo pinanganak na muli at mabubuhay sa isang panibagong buhay. Katulad ni Noah, sinamuhay sa panibagong buhay pagkatapos ng baha. Katulad din natin, tayo mamumuhay sa panibagong buhay pagkatapos natin na bautismuhan. Dahil ang dugo ng ating Panginoon ay pupunta sa atin. Tingnan sa Mark 16 verse 15 hanggang 16. Alam niyo kung sinasabi ng mga hindi naniniwala sa bautismo, sinasabi nila itong bahagi ito ay wala raw sa Biblia. Dahil wala raw doon sa pinakamatandang manuscripts, wala raw yung bahagi ito. Pero ito yung nandoon sa ibang manuscripts. Alang-alamang yung dalang manuscript na yun na mag-define doon sa karamihan ng manuscript na mababasa natin yan. And sabi, and he said to them, go into all the world
and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Itong dalawang ito, ang paniniwala at ang bautismo ay pareho lang. Kung mahalaga tayo sa palataya, mahalaga rin tayo mabautismo. Kung mahalaga tayo mabautismo, mahalaga rin tayo sa palataya. So ang ating bautismo ay bunga ng ating pananampalataya. Kaya sumusunod, kaya kasi mabautismo dahil kayo naniniwala kanya. At ang dalawa na yan ay mayroong isang resulta, hindi kayo maliligtas kanya. In other words, kung nabautismo ka lang, hindi sa palataya, hindi ka maliligtas. Kaya sa palataya, hindi ka nabautismo, hindi ka rin maliligtas kanya. Kailangan mo yung dalawa. Kailangan sa palataya at mabautismo. So, yung sinuturo dito, kailangan tayo mabautismo para tayo maligtas. Pero, bro, kaya bakit dito isa lang? Hindi mo doesn't believe, will be condemned. Bakit sinabing, but he who doesn't believe, will be baptized? Yan ay isang nonsense na kaisipan. Bakit? Dahil kung hindi ka sasampalataya, mabautismo ka. Hindi na. Hindi ka sasampalataya. So, yan, magkasama yung dalawa. Ito yung nauuna. Dahil kayo sumampalataya, definitely kayo mababautismo. Dahil magkasama sila eh. Pero pag hindi ka sumampalataya, definitely ka magpapabautismo. Kaya sinabi ng Panginoon, but he who doesn't believe will be condemned. In other words, sa simpleng salita, dalawa kailangan para maligtas ka, kaya sumampalataya, mabautismo. Isa lang ang bagay, para di ka maligtas, pag sumampalataya ka. Hindi ibig sabihin ng pangalawang bahagi ito ng bautismo hindi mahalaga. Maniwala sa unang bahagi. So mismo ang ating Panginoon, sinasabi niya na ang bautismo ay kailangan para tayo maligtas. Yun ang sinasabi sa atin. Kaya, bumalis. Balik tayo. So Ephesians chapter 1 verse 3, lahat ng mga biyayang spiritual ay nasa kay Kristo kanya. Tingnan natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So lahat ng spiritual na biyaya ay nasa Kristo. So paano mo makakamtan yung lahat ng biyayang spiritual kung wala ka kay Kristo? Imposible yun. Dahil lahat ng biyaya na kay Kristo. So ang tanong, question, paano ka mapunta kay Kristo? Ang sabi ng iba, kung kayo sumampalataya, wala tayong mababasa gano'n. Ano, mababasa natin? Ito mababasa natin. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Pero paano mo napatunayan na sumampalataya ka? Ang salitang for means because. Because as many of you as are baptized into Christ had put on Christ. So kaya lang tayo napunta kay Kristo. Hindi tayo nabautismohan. So kung hindi ka nabautismohan, kaya sumampalataya ka pa, wala ka kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, wala kang anumang espiritu na biyaya na nasa iyo. Sapagkat lahat ng espiritu na biyaya nasa ating Panginoon. Ganyan. Di ba? Maliwanag yun sa sinasabi ni Apostle Paul. Kaya tayo nabautismo patungo kay Kristo ganyan. Tayo nabautismo patungo sa lahat ng espiritu na biyaya na ibinigay ng Diyos kay Kristo ganyan. Maliwanag po, makikita natin. Ngayon, kailangan tayo sumampalataya. Di ba natin sinasabi? Hindi. Kailangan tayo magsisi. Kailangan natin ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya. Kailangan tayo mabautismohan. Bakit para nagiging napakahalaga ng bautismo? Pero actually, pare-pare lang mahalaga yan. Kaya lang, siya yung pinakahuli. Ang magandang parallel, dito, pagkain kayo magkakasama. Bakit napakahalaga na lumilitaw na ikay kanasan? Pero hindi ba mahalaga na ikaw iligaw ng babae? Kaya hindi ka naman makakasal doon, hindi ka siya nagot. So, naging girlfriend mo muna. Makakasal ba kayo, hindi ka na-engage. So, yung mga proseso yung mahalaga. Pero ang pinakahuling bahagi, iyan ang nagtatali sa inyo. So, lahat ng mga ito ay magiging mahalaga kung gagawin mo ito dahil ito ang pinakahuling step ng kaligtasan ganyan. So, pag tayo po ay nabautismo, anong nangyari sa atin? Binasa natin, tayo na kay Kristo. Pag tayo nabautismohan, nahugasan ng ating mga kasalanan. Katulad ng sinabi ni Ananias si Apostle Paul. Pag tayo nabautismohan, pinatatawad ng ating mga kasalanan.
Pag tayo nabautismuhan, tayo ay pinalalaya mula sa ating mga kasalanan. Dito sa Romans 6:17, hindi natin binasa, basahin natin. Ano sinasabi ni Apostle Paul dito? Kayo naligtas kanya. Bakit? Kayo sumunod sa isang uri ng araw kanya. Ano yun? Na sinabautismo. Basahin po natin. Romans 6:17-18 kanya. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo dating mga lipin ng kasalanan, kayo ng pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos ay napalaya kayo sa kasalanan ay naging mga lipin kayo ng paggawa ng mabuti. Ano yung aral kayo na sinunod? Kung sino na bautismo? It's Romans chapter 6. Ano pa? Tayo po'y papunta sa kamatayan ng ating Panginoon. Binasa natin kanina. At tayo po'y nadadagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng isang Espiritu kanya, ay nabautismo tayo patungo sa isang katawan. Yan ang iglesia ng ating Panginoon. At makikita natin, tayo po ay pinapanganak na muli. So tayo nagiging bagong tao sa harapan ng Diyos. Hindi na yung dati makasalanang tao noong unang panahon. So makikita natin, ito ay pinag-uutos ng ating Panginoon. Yung binasa natin kanina, tao lang yun. Tao ay gumawa ng Westchester or Philadelphia Confession of Faith. Tao lang gumawa nun. Yung United Methodist Book of Discipline, tao lang gumawa nun. Pero ito, si Kristo ang gumawa nito. Number 1, binasa natin kanya, siya ang nag-utos niyan ngayon. Kaya nagsabi sa atin, kailangan tayong sumampalataya at ang bautismo para tayo maligtas. Sa Matthew 28 verse 19, lahat ng otoridad kanya sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na saan. Dahil dito kayo magsiyahon kayo, gawin yung malagat ng mga bansa, at sila yung bautismo pa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dahil tayo sumunod sa Diyos, kaya tayo maliligtas. Yun po mga naniniwala na hindi kailangan ng bautismo para ka maligtas. Hindi rin siya naniniwala na kailangan ka sumunod para ka maligtas. Isipin natin, tulad ng inilipat tayo personal na katwiran ng ating Panginoon sa isang tao. Ligtas ka na, bakit? Kailangan sumunod. Kung siya na, once saved, always saved, bakit kailangan pong sumunod? Di ba? So ito yung kahalagahan ng bautismo. Kaya pag ipinapangaral natin ng ating Panginoon, kasama natin ipinapangaral ang bautismo. Bakit natin pinag-aaralan yan? Kasi may pagkakataon na tayo magtuturo sa mga tao. Kapag inaaral natin yung tao, ituturo natin sa Kanya. Kailangan natin ituro na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, at ating tagapagligtas. Kailangan natin ituro ng ating Panginoon. Pag itinuturo natin ng Panginoon, itinuturo natin na meron siyang itinatag na iglesia Kanya. Kaya kailangan natin ituro ang bautismo na kailangan natin para tayo maligtas. Yun ang ibig sabihin kapag ay pinapangaral natin si Jesus. Naranasan na ako'y bagong maaral, naranasan ko ano ituturo mo sa tao ito, ha? Yan ang ituturo mo sa kanya. Na hindi niya nalalaman ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Ito'y tao lang alam. Kailangan natin turuan ng mga bagay na mahalaga para sa maligtas. So ito yung pangatlo, panghuli nating pangangaral, kung anong ibig sabihin na ipinapangaral natin si Jesus na ito. So ito pare-pareho lang ang title. Pero iba-iba ang aplikasyon ng pangangaral ng ating Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Sana po ay ito'y nakatulong po ng paglalago ng ating pananampalataya at ang pagkaunawa sa ating pananampalataya.